Dumating sina Itius kasama ang 6 kong uripuna. Seryoso? Bakit ngayon pa? Nalaki ang mga mata ni Atan sa biglaang pagsulpot ng mga yun. Malapit nang magogi ang mga ito sa digmaang nagaganap. Kung sakali, kaso ay isang grupo na naman ng mga kalaban ang dumating. Tamang-tama, tagapagmana. Mukhang umiinit pa lang ang laban sa inyong mga tao. Wika ni Itius. Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Nabagandang pagkakataon para bumalik. Mukhang pilay na sila ngayon. Tignan nyo, nakahandusay na ang matanda. Salita naman ng uripon ni Itius. Pag-iinda pa rin ni Apo Iraya ng tama nito ng bala sa tabi ni Hazel. Mahal, sino ang mga yan? Salit naman ni Hazel. Mga kalahating engkanto at mga kalahating aswang galing sa ibang dimensyon. Nandito sila para kunin ang tungkod at balaraw ko. Ano? Amin ang tungkod! Sa bigkas na pagsigaw na yon ni Itius, agad silang sumugod kay Atan at Hazel. Ngunit biglang lumantad sina Timot mula sa kadiliman kasama ang 2 pa niyang kasangga at sinunggaban naman ang mga kasama ni Itius. Doon ay nakipagbunuan ang mga yon sa mga makalumang gabunan. Bumigkas naman ng ilang salitang Latin si Hazel noon. Sabay bago pa man nakaabot kay Atan sina Itius sa pag-atake. Lumas naman si Kapwang Bulod sa harap ni Atan na nakaharap naman sa mga kalaban. May kasama rin si Kapwang Bulod na 4 nitong kasangga mula sa kanilang daigdig at wala nang salisalita pa. Wasiwas ni Kapwang Bulod ng kanyang palakol na nagsamateryal. Sabay sangga naman ni Itius ng malaki nitong itak dahil sa agad na siya ang sinugod ni Kapwang Bulod. Sa makatuwid ay laban na ito ng mga engkanto at engkantado. Nang makita ni Itius itong si Kapwang Bulod ay nagulat ito sa pagtalsik niya sa pagsangga niya sa palakol ni Kapwang Bulod. Papanong napunta dito ang isang magiting na engkantado at naging kakampi ang tagapagmana ng balaraw? Hindi ang may hawak ng sinumpang balaraw ang aking pinaglilingkuran nilalang, kundi ang babaeng nagbigay ng anak sa tagapagmana na tinatawag mo. Pangungusap naman ni Kapwang Bulod. Habang nangyayari naman ang usapan na yun ng 2 engkanto, agad na sinabihan ni Hazel si Atan ng, Mahal, kami nang bahala dito nila Timot. Sundan mo na yung mga rebelde. Sigurado ka, mahal? Malalakas ang mga to, tugon ni Atan. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakapagpudir na ako ng maayos bago ako pumunta dito. Kaya't magtatagal si Kapwang Bulod at mga kasama rin niya dito. At isa pa, nasa akin pa si Boreas at Cyrus. Si Apo Iraya na lang ang inaalala ko. Salita ni Hazel. Habang nagaganap naman ang pag-uusap ng mag-asawa, umaatake naman na si Kapwang Bulod sa mga kalahating engkanto't aswang. At doon ay inabot ni Atan ng 13 talim ng balaraw kay Hazel at sinabing, gamitin mo to, mahal. Subukan mong hugutin ang bala na bumaon sa katawan ni Apo Iraya sa pamamagitan ng balaraw. Hindi ko pa nagawa ni minsan to. Pero alam kong kayang gawin niya ng balaraw ang magpagaling ng mga sugat. Pero anong gagamitin mo, mahal? Nasa akin to. Nasa akin ang tungkod, mahal. Mas kailangan ni Apo Iraya ang balaraw at alam kong kaya mong gamitin yan. Hindi gamitin mo na lang tong talibong, mahal. Sabay abot naman ni Hazel ng kanyang talibong.
Hinawakan naman noon ni Atan ang talibong. Nagpalit sila ni Hazel. Mahal, mag-iingat ka. Salita ni Atan, sabay halik sa noo ni Hazel. Sunod nun, sa pagtango ni Hazel sa kanyang asawa, patama ni Atan ng tungkod sa lupa at lipat niya naman sa kinalalagyan ni Mang Bandong. Atan! Atan! Nakatakbo na sila! At sino naman ang mga yan na kinakalaban nila, Timot? Mahabang kwento, Mang Bandong. Huwag kang magalala. Pinakawalan ko na si Kartel pagdating ng mga to upang makita ang kasalukuyang binabagtas ng mga manggagaway na daan. Babalik na rin siya agad ngayon. Samantala, habang nagaganap ang usapan na yon ng dalawa, nakikita pa rin nila ang bakbakan sa pagitan nila Timot kasama ang pangkat din ni Kapwang Bulod na nakikipagdigma sa mga dumating na kalaban upang kunin nga ang tungkod. Hindi na kayo makakalayo dito. Salita ni Kapwang Bulod kay Itius habang nagpapangtama ang palakol nito at malaking itak ni Itius. At sa kinalalagyan naman ni Hazel, kasama ang nakahandusay ng si Apo Iraya sa kanyang harapan. Pagdikit ni Hazel ng balaraw sa sugat ni Apo Iraya, umaaray ang matanda sa pahiwatig ng mga tunog nito at yung balaraw naman ay nagbabaga na ang mga letra na nakaukit doon. Hindi naman alam ni Hazel kung napapaso na yung matanda o kung ano na ang nangyayari. Kaya't panandalian niyang tinanggal ang takalapat ng balaraw sa may bandang tagiliran ni Apo Iraya, kung saan nga siya may tama. Ngunit hinawakan bigla ni Apo Iraya ang kamay ni Hazel na nakahawak ng balaraw, na para bang pinipigilan siya nito na tanggalin ang balaraw sa sugat niya. Nang bumalik na si Kartel sa katawan ni Atan, doon ay agad na naglakbay ang kaisipan ni Atan sa gubat at nakita niyang pababa na ng ilog ang mga rebelde kasama yung bihag nila kanina. Nang ipapatama na ni Atan ang tungkod, hinawakan naman siya ni Mang Bandong sa kanyang balikat. Atan! Sasama ako! Sasama ako sa'yo! Biglang hirit naman ni Mang Bandong. Dito na lang kayo, Manong. Baka mapahamak lang kayo dun eh. Hindi! Hindi, Atan! Simulat sa Paul, tayong dalawa ang kumuha ng kayamanan at tayo rin na dalawang babawi noon. Ayokong magkulong na lang sa butas na ito at walang ginagawa. Gusto ko rin na may ambag, Atan, sa pagbawi natin sa kayamanan. Wala na akong oras pa para mag-isip, Mang Bandong. Halika na. Atan! Sandali, hindi pa ko... Salita ni Mang Bandong pero hindi na natuloy dahil binali na ni Atan ang oras kasama na si Mang Bandong. At pagdating nila malapit sa mga naglalakad na rebelde, Atan! Di ko pa nababalikan tong magasin. Tago! Tago, Manong! Putok ng mga rebelde sa kanila. Agad na nagtago naman sina Atan sa isang malaking bato. Nakita na nila tayo. Iyan mo ang baril mo, Mang Bandong. Aatake ako. Ngayon na. Pag may nakita kang lumitaw sa mga nagkukubli sa kanila, putukan mo. Kahit hindi mo sila matamaan. Ang importante dito, malaman ko ang kinalagyan nilang lahat. Nakita ko na yung isa. Nagtago dun sa matataas na damo. 7 na lamang sila, Mang Bandong, sa tansya ko. Ngayon ay kung magagawa natin ng maayos to at mapaamin na kahit isa man lang sa kanila kung saan nila itinago ang kayamanan natin, mababawi na natin yun. Nakukuha mo ba yung ibig kong sabihin, Mang Bandong? Paliwanag ni Atan sa kanilang gagawin. Sige, Atan! Sagot ni Mang Bandong. Huminga lang noon ng malalim si Atan. Pagtahimik ng sandali, litaw ni Atan sa matataas na damuhan. Ngunit wala na doon yung nakita niya kanina. Pinutukan siya ng baril dahil naiba lang pala ang pinagtaguan noon.
Umikot lang si Atan sa pagbali nito ng segundo at pagtigil niya, bali ulit ng segundo, sabay baon sa katawan ng kalaban ng talibong ng una niyang nakita. Nang may pumutok na naman sa kinalalagyan ni Mang Bandong, nakita ni Atan ang pinanggalingan ng putok noon. Nasa isang kahoy yun na nagtatago. Itik ni Atan ang tungkod sa lupa at agad niyang naabutan yung saksak ng talibong sa mismong likod ng lalaki na bumabaril kay Mang Bandong. Pagkatapos noon ay nagtago rin si Atan sa mismong pinagtataguan ng lalaki na kanyang inundayan kasi di na niya alam kung nasaan yung iba. Pero alam nito na nasa paligid lang nila ang mga yun. Sa konting paghingal ni Atan, nanahimik ulit ang paligid. Pati si Mang Bandong ay nanahimik pa rin sa pinagkukublian nito. Hingal rin niya dahil sa nerbiyos. Nang bigla na lang may sumigaw at nagsalita ng, "Mga walang iya kayo! Sino ba kayo? At tinutulungan niyo ang tribo ng Alangan na Alangan ang utak! Hindi niyo man sila katribo ah!" Narinig ni Mang Bandong at ni Atan ang pagsigaw na pangungusap na yun. Ngunit hindi sila naimik sa kani-kanilang kinalalagyan. Nang magsalita ulit ang boses ng, "Ano bang kailangan niyo sa amin? Batid namin na kakaiba ang aral at kahoy na tangan ng isa sa inyo. Ngunit gusto lang naming malaman nyo. Kami ay lupon ng mga manggagaway at aswang. Kaya't magbabayad kayo sa ginagawa niyong ito sa amin." Sa mga sandaling pag-uwika na yon ng isang boses ay kasalukuyan naman ng nagmamasid si Kartel sa paligid. Pinakawalan yun ulit ni Atan pansamantala upang tukuyin kung nasaan ang iba pa nilang kalaban sa paligid. Nang makarinig si Atan ng marahang pagkayuskos naman ng mga damo at mga tuyong dahon malapit sa kanyang pinagtataguan. Kaya sumipat-sipat naman si Atan sa kapaligiran niya. Medyo nakayuko siya kasi noon. Hanggang sa nakarinig na ito ng parang tunog ng ahas. Nang pagbaling ito ng tingin sa kanyang tabi, isang kobra ang nakataas na ang ulo at handa na siyang tuklawin noon pag kumilos pa siya ng konti. Tinignan niyo ni Atan. Sabay gumalaw siya ng bahagya at pagtuklaw nung ahas. Sinabayan niyo ni Atan ng tulis ng talibong. Kaya't bago matuklaw noon si Atan ay natusok niya na ang ulo nito. Sabay taob na sa lupa ang ulo nung ahas na mariin na nakabaon sa ulo nung kobra. Napatay ni Atan yun. Samantala, sa pwesto naman ni Mang Bandong ay may nakita rin itong ahas na isa ring kobra. At bago pa niya malaman, nakadungaw na ito sa kanya. Nakabuelo na rin ito para siya ay tuklawin. Ngunit, Atan! Atan! Atan, ahas! Ahas! Agad na tumayo si Mang Bandong sa kinauupuan nitong pinagkukublian, sabay takbo. Kaya naman, pinahabulan si Mang Bandong ng putok ng baril. Buti na lang nakapagtago ito sa isang puno na malapit din sa batong kanyang pinagkublian. At sunod naman nun ay pinaputukan na rin si Atan sa nagkukublian nito na para bang alam na kung nasaan siya. Wala namang nagawa si Atan kundi ang dumapa. Nakatumba kasi yung kahoy na pinagtataguan niya. At kay Mang Bandong naman ay, mga walang ya. Mga walang ya talagang mga to. Muntik na ako doon ah. Pabulong-bulong na salita ni Mang Bandong habang nagtatago pa rin. Nang makarinig na naman si Mang Bandong ng mga pagtunog ng ahas.
at nang sipatin niya ang tuktok, nang marahan niyang itinango ang ulo sa punong kanyang pinagkukublian. Ano? Bakit ang dami nito? Salita ni Mang Bandong sa nakita niya, dahil sa parang mga baging na unti-unting lumalaylay ang mga ahas sa mga sanga ng punong kanyang pinagkukublian. Kaya't, Atan! Atan! Ang daming ahas! tumakbo si Mang Bandong ulit, sabay pinaputukan na naman siya. Ngunit sa sandaling yun, binali na ni Atan ang segundo. Tas kinuha niya si Mang Bandong, sabay pagtama ng tungkod, putok ng baril sa kanila. Ngunit bago sila mahabol ng mga tinggang nagliliparan, ay nakatago ulit ang mga ito sa isang malaking bato na malapit na sa ilog noon. Shhh! Tahimik ka lang, Mang Bandong. Sinusukol nila tayo. Sinusukol nila tayo sa pamamagitan ng mga ahas. Mukhang ginagamit na nila ang kanilang karunungan. Anong ibig mong sabihin, Atan? Sabi ni Apo Iraya, ang mga manggagaway ay kaya ring magsumon ng hayop upang utusan ang mga ito para paslangin ang kanilang mga kalaban. Mukhang ginagamit nilang mga ahas para tayo ay pagmatyagan o paslangin sa pamamagitan ng kamandag ng mga ito. Kaya kailangan nating mag-isip ng ibang plano, Mang Bandong. Sige pa rin naman ang putok kina Atan noon. Hanggang sa bigla na lang itong tumigil. Sa mga kaganapan naman sa loob ng baryo, nakikipagbunuan pa rin si Timot sa mga kalahating aswang at engkanto. Ngunit nahihirapan sila sa mga ito dahil sa malalakas din ang mga yon, at bigla-bigla pang nawawala ang mga ito kung matatamaan na nila Timot ang mga yon, at paglitaw nila ay nasa likuran na nila ito. Samantalang patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Kapwambulod din sa mga yon, si Hazel naman at Apo Iraya. Tunog pa rin ni Apo Iraya hanggang sa sumigaw na ito. Ngunit nang tanggalin ni Hazel ang balaraw sa tagiliran niya, nakita na ni Hazel ang isang bala na yupe na dumikit na sa balaraw. Parang minagnet noon yung tingga papalabas sa loob ng katawan ni Apo Iraya, hanggang sa nawala na yung mga nagbabagang letra ng balaraw at nalaglag na rin yung tingga na nakadikit doon. Ibig sabihin, natanggal na ni Hazel ang tingga at parang naampat na rin ang pagdurugo ni Apo Iraya dahil sa pagkapaso ng balaraw sa sugat niya. Nang nagsalita si Apo Iraya ng isang salita, Tagalog, sabi niya, "Laban! Laban!" Yun. Naintindihan naman yun ni Hazel, kaya't gamit ang 13 talim ng balaraw ng kanyang asawa at sa pinagsanib na lakas ng gabay ng kanyang mutya, nakialam na si Hazel sa labanana at sa unang bikwas niya, gamit ang bilis ng hangin ni Burias, baon ng 13 talim ng balaraw sa kalaban ni Timot. Nang nagawa naman yun ni Hazel, bigla naman may mga nagsilitawan na naman na mga nilalang. At yun ay ang mga maharlikang dalakit noon na nakasangga din ni Atan patungkol sa tungkod. Hawak ng yun ang nagbabaga nitong mga punyal at agad na inatake rin ng mga ito ang mga kalahating aswang. Nang napaatras ang mga kalahating aswang, nagsilitawan na rin ang mga natitira pang mandirigmang alangan ni Apo Iraya sa palibot ng baryo na may mga dahon-dahon pa sa katawan na tuyot. Dito ay wala ng panama ang mga kalaban na nasa loob. "Atras! Atras tayo!"
Salita agad ni Itius sa mga natira rin nitong mga kasama. Sa pagtipon-tipon ng mga alangan, grupo nila Timot at ng mga engkantadong sinakapwambulod, kasama naman si Azelo. Wala nang nagawa ang grupo ng kalahati swang at engkanto na pinamumunuan ni Itius. Sabay-sabay nang aatake noon ang lahat ng pangkat na yun kina Itius. Ngunit bigla na lang nagkaroon ng isang itim na usok sa likuran ng mga ito. Nang nagwika si Ivo, nag-aapura. "Mga tao, kami na ang bahala sa mga ito!" Salita ni Ibon sabay una ng grupo nito sa pagsunggab kina Itius. "Itius! Ibon!" Salita ng dalawa sa isa't isa habang nagtatama ang kanilang mga patalim. At biglaan ng paglamon ng isang maitim na usok sa mga yun. Tapos bigla yung nawala papahigop sa kawalan, kasama ang pangkat ni Itius at ni Ibon. Kitang-kita yon ng buong grupo ng mga mandirigmang alangan nila Timot, Kapwambulod at Hazel. Samantala, sa kinaroroonan naman nila Atan malapit sa ilog, may mga ilan-ilan pa ring putok ng baril ang nanggagaling mula sa mga manggagaway. Pinuputukan sina Atan sa pinagtataguan nila na isang malaking bato sa tabi ng ilog. Ngunit nakapag-usap na si Atan at si Mang Bandong kung ano ang gagawin. Maya-maya pa ay nanahimik na naman ang buong paligid. At yun na ang tamang pagkakataon para kina Atan upang milos. At pagbalik ni Kartel sa katawan ni Atan. "Atan, kahit na nakikita mo na ang kinalalagyan nila, di pa rin natin masisigurado kung sa pag-atake mo ay nandun pa rin sila dahil parang nalalaman nila ang pamamaraan na ginagawa natin. Dahil palipat-lipat na sila sa mga puno at mga matataas na halaman at damo upang magtago. Hindi sila nananatiling matagal sa isang lugar dahil nga sa ginagawa natin." Bulong ni Kartel sa wisyo ni Atan. Nagsalita naman si Atan sa wisyo nito nang, "Huwag kang mag-alala, Kartel. Mananalo tayo." Sambit niya. Samantala ay sa baryo naman tayo. Inakyat na sa isang kubo nun ang nanghihina pang katawan ni Apo Iraya ng kanyang mga mandirigma upang maging komportable na ito sa kanyang pagpapahinga dahil nga sa tama nito na kanyang iniinda. Nanagawan naman na ng paraan ni Hazel sa pamamagitan ng 13 talim ng balaraw. Sa tabing ilog naman tayo. Dahil sa katahimikan saglit, tanging anod ng ilog na lang ang iyong maririnig sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon ay bumulong si Atan kay Mang Bandong nang, "Mang Bandong," sabay bigla niya nang, "Takbo!" Naunang lumabas si Mang Bandong sa kanilang pinagkukublian, sabay takbo nito patungo naman sa isa pang malaking bato upang magkubli ulit. "Atan! Mamamatay na ako dito!" Sigaw ni Mang Bandong habang tumatakbo upang gawing pain ang sarili. Gaya ng inaasahan, pinaputukan si Mang Bandong sa pagsilip ni Atan mula sa bato. Sa kabilang bahagi, nakita niya ang pagkidyap-kidyap ng dulo ng baril kung saan nanggagaling ang putok para patamaan si Mang Bandong. Kaya't salita ni Atan ng segundo. Paglitaw ni Atan sa tabi ng nagpapaputok, sa pag-unday naman sana ni Atan ng talibong, biglang may sumipa sa kanya na parang inaabangan din ang gagawin nila ni Mang Bandong. "Siga ka ha!" Salita nung sumipa sa kanya kasi tumumba pa si Atan eh. Ngunit
Pitik ni Atan ng dulo ng tungkod dahil naihanda naman niya yun bago pa siya matumba ng tuluyan. Ngunit ang nasa isip lang noon ni Atan pagtama ng tungkod ay yung kalaban niya na nasa harap. Kaya't parang bumangon lang si Atan tutok sa lalaking yun. Medyo nagulat lang naman yung sumipas sa kanya sa bilis ng pangyayari. Pero hinugot naman nito ang kanyang jungle bolo upang labanan si Atan ng talim sa patalim. Umatras si Atan ng bahagya, sabay sa pagpitik sana ni Atan ng tungkod sa lupa. Bigla namang may sumipa ng tungkod sa kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang tungkod. Sabay bikwas na naman ng dulo ng baril sa kanyang tagiliran. Muling natumba si Atan. Dalawa pala ang kalaban niya sa pagkakataong iyon. Yung isa ay yung nakabunot ng jungle bolo nito. At yung isa na bumikwas sa kanya ng baril ay tinutukan na siya habang nakahandusay ito. At babarilin na si Atan ng putok ng baril ng tumutok kay Atan. Pero sa ere na ang direksyon ng putok na yun. Dahil bago niya nakalabit yun, isang sibat naman ang tumama sa dibdib ng manggagaway. Doon ay bigla namang nagtago ang may hawak ng jungle bolo dahil andyan na pala ang mga mandirigmang alangan, sina Timot at Hazel. Sa paglapit ni Hazel sa kanyang asawa, Mahal, ayos ka lang? Salitang bigkas niya ng pag-aalala. Pagbangon naman ni Atan ay agad niyang hinanap ang tungkod at malapit lang naman ito sa kinahandusayan niya. Pagpulot ni Atan ng tungkod, agad naman nang sinabi ni Hazel sa kanya ang mga naging kaganapan sa loob ng baryo. At sinabi niyang nasa maayos na ang kalagayan ni Apo Iraya. At tuluyan nang naglaho ang mga dumating na kalaban dahil din sa pagdating ng mga maharlikang dalakit noon. Doon ay nagpalit na rin ang mag-asawa ng kani-kanilang patalima. Matapos ang sinabing yun ni Hazel, sumambit naman si Atan ng, kung ganon, ito na lang mga manggagaway ang problema natin. Maging alisto kayo, baka nasa 4 na lang sila. Pero hanggat maaari ay wag na natin silang paslangin pa. Dahil kailangan pa namin ng impormasyon ni Mang Bandong patungkol sa kayamanan. Tumangulang naman noon si Timot kasama ang 2 pang makalumang gabunan. At agad na sinuyod naman ng mga alangan ang buong paligid. Nang nilapitan na ni Atan si Mang Bandong, kasama na niya si Hazel na nandoon pa rin sa kinalalagyan niya at hindi lumalabas dahil sa nervyos pa rin. Mang Bandong, nandito ng mga kasama natin. Ano? Sabi ko na eh! Ano? Lumabas kayo! Salita ni Mang Bandong sa paligid na para bang nagyayabang na dahil may mga kasama na sila. Nang agad na kumubli ulit si Mang Bandong kasama si Atan at Hazel nang makarinig sila ulit ng isang putok. Nang nagkomento pa ulit si Mang Bandong sa pagtago nila. Lumalaban pa pala sila, Atan? Hindi na umimik si Atan noon sa sinabing yun ni Mang Bandong dahil nakita naman ni Atan ang may hawak ng jungle bolo na nakaharap niya kanina. Napatakbo na patawid sa ilog doon sa mababaw na parte. Kaya't hinabol yun ni Atan gamit ang tungkod. Paglitaw ni Atan sa harap noon, mas mabuting sumuko ka na. Sa mga oras na to ay nasukol na tiyak ng mga kapatid kong alangan ang mga natitira mong mga kasama. Shh! Patayin lang ako kung gusto mo kaysa sumuko sa'yo! Salita nung kaharap ni Atan sabay taas ng kanyang jungle bolo na idinuro kay Atan na para bang naghahamon pa ito ng duelo kay Atan. Ngunit sa pagsalida ni Atan ng segundo, hampas ni Atan ng tungkod sa kamay ng manggagaway na nakahawak sa jungle bolo nito. Sabay tutok nito ng 13 talim sa lalamunan ng manggagaway. Sabay wika niya ng, ngayon,
Ngayon mo sabihin na papatayin kita. Sa salita ni Atan na yun, doon ay hindi na umimik ang manggagaway na parang natakot na kay Atan. At sa mga ilang oras pa na pagsuyod ng mga alangan naman sa buong kagubatan, sa huli ay nadakip nila ang 3 pang natitira sa mga manggagaway. Pang-4 na yung nakaharap ni Atan sa ilog. Pero hindi naman nangangahulugan yun na panalo na sina Atan. Dahil nga ang tunay nilang hangarin na bawiin ang kayamanan ay nag-uumpisa pa lang. Napagdesisyonan nila Atan na umuwi na sa baryo ng Alangan. Dala ang 4 na bihag. Natapos ang digmaan ng gabing iyon, ngunit ang tanong ay tapos na nga ba talaga? Sa pagdating nila Atan sa baryo nila Apo Iraya ay papasikat na rin ang haring araw noon. Umaga na pala. Di na nila namalayan ng oras dahil nga sa naganap na kaguluhan. At nang masilayan nila ang baryo, wala na. Sira-sira na ang mga kubo doon dahil sa mga naganap kinagabihan. Doon lang nila nakita yon ng maigi dahil sa maliwanag na nga. Naabutan na nila Atan noon sina Apo Iraya sa isang kubo, tama ang isang mandirigmang alangan na siyang nagbabantay dito. Nabendahan na rin noon ng punit lang na tela sa may bandang sugat ni Apo Iraya na may tapal na ring dahon. Dahil sa kayamanan ay nangyari na nga ang di inaasahang gunon sa tribo o sa baryo ng mga alangan. Ganito talaga ang nangyayari kahit na sa totoong buhay. Dahil sa pangsariling interes at pag-angkin ng iba sa hindi sa kanila, ay siya na ring pinagmumulan ng hidwaan. Nagpahinga lang sina Atan sa araw na yun at ikinulong pa rin nila ang 4 na bihag sa hawla. Dahil kailangan mag-isip muna ni Atan kung paano pipigain ng mga yon sa kanilang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ng kayamanan. Nang makapag-usap naman si Mang Bandong at Atan ng masinsinan. Atan, pasensya ka na ha. Mukhang malaking gulo talagang napasukan natin. Dahil sa dami ng mga nangyari, parang wala pa rin tayong nakuha kahit konting impormasyon tungkol sa kayamanan natin. Ang hirap naman. Manong, nandito na tayo. Tsaka huwag ka sa akin humingi ng pasensya o patawad. Sa mga kapatid nating alangan, sa kanila ka humingi ng tawad dahil sila ang higit na nagsakripisyo para sa bagay na to. Para lang sa mga ginto na maski sila ay wala namang interes. Tayo lang. Sagot ni Atan na may halong kalungkutan. Nang lumapit naman na si Timot sa pag-uusap ng dalawa at sinabi nito nagising na raw si Apo Iraya. Pinapasabi yun ni Asel dahil siya na ang nagbabantay noon sa matanda. Agad naman na pinuntahan nila Atan si Apo Iraya dahil may mahalaga daw itong sasabihin na napanaginipan niya. Sa pag-upo nila Atan sa harapan ni Apo Iraya kasama si Timot, Mang Bandong at katabi na ni Atan noon ang kanyang asawa. Gaya ng dati mga kabagis, sa Tagalog ko na po sasambitin ang paliwanag ni Apo Iraya. At ito ang sinabi niya. Pakawalan mo na lang ang mga bihag. Bakit ho, Apo? Tanong ni Atan na pagkabigla. Dahil wala nang alam ang mga yan. Mga aliporis lang ang mga yan. Ang kanilang pinuno at ang iba nilang kasapi na natitira sa bundok na to. Nakita ko, Atan, na ibababa na nila ang inyong kayamanan at ipagbibili na ito sa tagong merkado. Ang ibig sabihin ni Apo Iraya nun ayon kay Timot ay parang sa black market na ilalako ang ginto nila Atan. Sabay dagdag pa ni Apo Iraya ng, hindi nyo na mahahabol pa ang kayamanan pag nangyari yon, Atan. Ano? Ibibenta na? Reaksyon ni Mang Bandong. Oo, Bandong. Ganun nga.
Hindi naman nila mapapakinabangan yun kung hindi nila ibibenta syempre. At ang pondong malilikom nila sigurado na galing nga sa gintunyo ay ipagbibili nila ng armas at sa mga sarili nilang bisyo at mga sari-saring bagay na nagbibigay ng pansamantalang kaligayahan para sa isang tao. Kaya't pag naging salapi na yon, Atan, Bandong, ay wala na. Hindi nyo na yun kukuha pa kahit kailan dahil maaari nga na nilang ibenta yon sa tagong merkado, sa mga dayuhan o di kaya naman ay sa mga politiko na namamahala at maimpluwensya. Hindi ko talaga maintindihan ang mga taong nakatira sa patad na nasa moderno ng paniniwala at may nagawa na nga kayong tinatawag niyong gobyerno. Halos sobra-sobra na ang nakukuha nilang kayamanan sa inang kalikasan. Pagkain, mga yamang mineral, mga yamang dagat. Kung tutuusin ay higit pa sa kailangan natin ang binibigay ng kalikasan. Ngunit talagang sakim ang mga tao sa kapangyarihan at hindi nakukontento. Sa salitang yun ni Apo Iraya ay napalunok naman ng laway si Mang Bandong at sinabing, Timot, may tubig ka ba dyan? Wala eh. Sagot ni Timot. Ganun ba? Hayaan mo na nga lang. Tugon ni Mang Bandong kasi parang tinamaan siya sa mga sinabi ni Apo Iraya. Nagigilty kumbaga si Timot patungkol sa kayamanan. Nang magsalita naman si Atan. Kung ganun, anong magandang gawin para sa hangad namin, Apo? Masasayang na kasi ang sakripisyo nyo kung hahayaan pa namin na mawala yon. At isa pa, Apo, humihingi na rin ako ng tawad dahil sa nangyari sa inyong tribo. Dahil lang sa kayamanan. Ako rin. Pasensya na ho, Apo Lolo. Singit pa ni Mang Bandong. Walang anuman yon, Atan. Sa tingin mo ba, ginagawa lang namin ito para tulungan ka at si Bandong? Bukod doon, Atan, ay para din yun sa amin. Para rin yun sa aming paniniwala sa karangalan o dangal na aming tinatangan. Pero ang solusyon dyan, Atan, sa tanong mo, pakawalan mo na ang bihag at pasundan nyo ni Hazel sa inyong mga gabay. Pag pinakawalan nyo ang mga yan, siguradong babalik yan sa kanilang pugad o sa kanilang commander dahil yon ang nagpapatuka sa kanila sa mga palad niya. Sa pagkasambit noon ni Apo Iraya, tumayo sina Atan at napagtanto niya na tama ang sinabi ni Apo Iraya. Kaya't ipinag-utos ni Apo Iraya noon na piringan ang 4 na bihag. Tapos ay ibaba na nila ang mga to sa ilog at dun napakawalan. Ngunit sa pagkakataong yun, nagpabaon na ng mga orasyon noon si Hazel at Atan sa mga yun nang hindi nila nalalaman. At yun ay ang sabulag ng pagsubaybay ni Burias at ni Kartel sa pag-alis ng mga yun. Pagkaabot nila ng ilog, sa hudyat ni Atan ay kinalagaan ng mga mandirigmang alangan ang tali sa mga kamay ng 4 na bihag na nakatalikod naman kina Atan. At sinabi ni Atan na, "Wala nang lilingon sa inyo. Tumakbo na kayo hanggat hindi pa nagbabago ang isip namin. Pwede nyo nang tanggalin ang inyong mga piring sa mata." Pagkatanggal naman ng mga yon ng kanilang mga piring, putok ni Mang Bandong ng baril na nakuha rin nila sa mga yun para gulatin sila. At dun nga ay tumakbo na ang 4 na bihag nila Atan na nasa isip naman nila ni Mang Bandong na baka sakaling mahabol pa nga nila ang kayamanan sa pamamagitan ng mga manggagaway na yun.